Welcome back to another costume making vlog. Tara, gawa tayo ng costume ni Akil part 2. Sa part 1, nakita nyo na natapos ko na halos yung armor parts at natapos na rin halos yung pagtatahi ng mga inner garments. Ito yung gusto ko sanang i-apply at subukan technique ng pagve-velcro. Usually, contact cement at saka rivets ang ginagamit namin. But this time, susubukan ko kung okay siya na tahi. Lahat mula garter hanggang mga velcro or magic tape kung nakatahi sa rubber mismo. And ayan na nga, kinaya naman at mukhang kaya ng aming makinang pangmalakasan yung spare na rubber pieces. Binalutan din namin ng black spandex sa pamamagitan ng pagtatahiyan ha. And then doon na rin mismo kinabit yung mga velcro. And doon natapos ang lagyan ng black spandex lahat ng spare na rubber mats para maging parang double side ba ng armor para komportable ring suotin. Usually kasi kapag suot mo ang rubber, sobrang init at sobrang nagpapawis ka kaagad. So what if yung kabilang side, yung lumalapat sa katawan ay mayroon ding spandex na tela para added protection na rin. Eto dito sa part na to, pagsasalikupin na, wow, pagsasalikop. Apakalumang tao, diba? Eto na, natahi na yung mga velcro sa mga parts na dapat may velcro or magic tape at saka yung garter, and oras na para pagdugtong-dugtongin natin lahat ng pyesa. Nagulat nga ako kasi ang dami-dami ng mga kinat kong pyesa, pero nung pinagdikit-dikit na, ay, yun na pala yun. So siguro sa ibang mga gumagawa ng costumes hindi na bago to, pero para sa akin bago to sa aking panglasa at sa aking estilo. Susubukan natin at feeling ko naman matutuwa si Jowa dito. Feeling ko magiging ano na to, regular. Wow, ganon. O ayan, nilagyan na natin lahat ng contact cement, ng parts at saka natin siya pagdidikit-dikitin. At nung matuyo na ang mga parts na may contact cement, oras na para pagdikitin siya. Again, pagsalikupin ang term of the day. Kailangan lang konting push, ng konting pressing para ma-make sure natin na lahat ng parts ay nakadikit at walang makikitang chismis, lalo na yung mga pinagtahian ng spandex. So yon na magiging eksena niya. Yung pinakakita ng audience ay yung kulay na desired natin, silver, gold, whatever, at yung likod na pinaka nakalapat sa katawan ng tao ay naka-black naman. O at least kaya na siya pag lahat nalapatan na. Etong bahag, ang kinakailangan na lang dito ay yung small silver details na parang pentagon. Yun na lang ating ilalagay dyan and that's all good. Look at that! Yung mga armors nga pala ay nireheat na natin gamit ang ating mahiwagang heat gun para magkaroon ng shape. Kaya siya mga naka-arc na ngayon at hindi na siya flat na flat katulad kanina. Ito na yung medyo struggle sa akin, yung pinakamalaking piece, dahil nga first time kong gumawa ng armor ni Akil, hindi ako nagkaroon ng awareness of how I will make dugtong-dugtong. Wow, make dugtong-dugtong of all the pieces. Doon kasi sa pinagayahan natin, hindi lang isang piece yung pinaka-armor sa chest plate niya. Kaya ginaya ko siya. Ang naging tanong ko dito, paano ko siya pagdudugtong-dugtongin? Yaon. So ito yung dapat i-figure out ko habang ginugupit ko yung excess fabrics na nilagay ko doon sa pinakalikod ng armor breastplate. Ito na siya. Noong naisip ko na kung paano, hindi ko na video dahil napakahaba, painstaking moment. Noong napagtagumpayan ko naman kung paano siya pagdudugtong-dugtongin, eto na, ina-assemble ko na siya. Isa pang struggle ko is wala akong mannequin ng batang lalaki na parang height na 8 years old na matangkad. Kaya nilagay ko na siya sa hanger. Meron ako female na adult, male na adult, bata as in infant, toddler, pero wala yung 8 years old na built. Kaya hindi siya kumasya. At para mas mailapat ko siya, ito siya ang step by step na pagsusuot. Sa lapag ko na lang inilapat. Pag nasuot na ang pantalon, kailangan isuot na yung parang socks or warmer ng legs bago isuot yung armor. Tapos naman sa top, kailangan mauna muna yung parang sleeveless natin. Then papatungan nung cloak or nung hoodie, tsaka isusuot yung breast
breastplate armor. Yan yung itsura ni Akil sa ating peg. Hindi masyadong ma-appreciate pag nasa sahig lang, pero ito siya. Imagine nyo na lang muna. Nasuot na ito ng bata. Yan yung magiging sa lower part. Ito yung sa upper part with breastplate and yung arm bracers. Hi! Imagine mo, nagawa ko tong project na to within 2 days lang. Between mga lunch breaks at yung mga spare time ko, nagising pa ako. Kaya maraming salamat at nakaya naman. Sa mga nag-i-inquire, yes po, keep your inquiries coming. Sasagot po kami, and sa pricing po, depende po ang prices natin sa pinaka gagawin nating costume. Hindi po pare-pareho, depende po sa magusto, depende sa tangkad, depende sa laki, at depende sa design. Maraming salamat ulit kay Ate Alma Mater sa kanyang quality na pagtatahi dito. Naging maganda ang ating resulta for this video. Eto, inayos ko tong breastplate. Nagkaroon ako ng mga konting minor adjustments. At yung sa sword, dahil hindi na ako makakagawa ng sword, bumili na ako ng laruang sword at pininturahan ko siya in the colors of silver and blue para to merno sa ating armor. Ito na siya, naka-impake na and ready to deliver na. Pinalala move na po natin siya going to Amadeo dahil ang event nila ay this coming Sunday. At ito na nakakilig na part, sinuot na ni Bagets for the first time at feel na feel ni Bagets ang kanyang pagka-Akil. Maraming salamat muli sa pagtangkilik. Salamat po sa smooth transaction, and for inquiries, PM, DM lamang. Hanggang sa susunod na costume. Bye-bye!